Naisip mo na ba kung paano si Cain, isa sa mga unang anak ni na Adan at Eva, ay nakahanap ng mapapangasawa at magkaroon ng mga supling kung sina Adan at Eva lamang ang mga taong nilikha ng Diyos? Ito ay isang misteryo na nagtataas ng maraming mga katanungan. Ngunit kung titingnan natin ng mabuti ang kasulatan, matutuklasan natin na ang sagot ay hindi kasing komplikado ng tila. Ang susi ay maunawaan na bagaman sina Adan at Eva ang una, ang kanilang mga anak ay kailangang dumami sa ilang paraan. Malamang na si Cain, tulad ng kanyang mga kapatid, ay nagpakasal sa isa sa kanyang mga kapatid na babae dahil noong mga panahong iyon, ang mga unyon sa pagitan ng malalapit na kamag-anak ay hindi nakikita sa parehong paraan tulad ng ngayon. Ang paglikha kina Adan at Eva ay isa sa mga mahahalagang sandali sa Biblia na minarkahan hindi lamang ang simula ng sangkatauhan, kundi pati na rin ang simula ng relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang nilikha. Ayon sa ulat ng Genesis, inanyuan ng Diyos si Adan mula sa alabok ng lupa na humihinga ng buhay sa kanyang mga butas ng ilong. Mula roon, ipinasya ng Diyos na hindi mabuti para sa tao na mag-isa, kaya nilikha niya si Eva mula sa isa sa mga tadyang ni Adan, kaya'y tinatag ang unang pagsasama sa pagitan ng lalaki at babae. Ang pagkilos na ito ay hindi lamang nagsimula sa buhay ng tao sa earth, ngunit sinasagisag din ang simula ng banal na pakikipag-ugnayan sa mga tao na naglalagay ng mga pundasyon para sa kung ano ang magiging kasaysayan ng sangkatauhan mula sa isang pananaw sa Biblia. Matapos likhain sina Adan at Eva at ang kanilang buhay sa halamanan ng Eden, nagsimula silang magkaanak. Kabilang sa kanila ay sina Cain at Abel, dalawang magkapatid na lumaki sa isang kapaligiran na minarkahan ng kadalisayan ng orihinal na nilikha. Ngunit malapit ng harapin ang mga unang hamon ng sangkatauhan. Inialay ni Cain ang kaniyang sarili sa pagsasaka, paglilinang ng lupain, samantalang pinili ni Abel na maging isang pastol na nangangalaga sa kaniyang mga kawan. Bagamat tila simple ang kanilang mga tungkulin, ang mga kapatid na ito ang unang nakaranas ng tensyon at paghihirap na lalabas sa kasalanan at pagsuway sa Diyos, mga hamon na magsisimula ng mahabang paglalakbay na puno ng mga pagsubok. Sa paglipas ng panahon, nagpasya sina Cain at Abel na maghandog sa Diyos bilang tanda ng pagsamba at pasasalamat. Si Cain ay naghandog ng prutas mula sa lupa, habang si Abel ay nag-alay ng pinakamainam sa kanyang kawan na naghain ng pinakamataba at pinakamahahalagang bahagi ng kanyang mga tupa. Ang gawaing ito ng debosyon ay isinagawa ng may taimtim na puso na nagpapakita ng dedikasyon at kahusayan ni Abel sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Gayunpaman tinanggap ng Panginoon ang handog ni Abel, ngunit hindi ang kay Cain. Bagaman hindi tinukoy ng Biblia ang eksaktong dahilan, binibigyang kahulugan na ang pagkakaiba ay nakasalalay sa saloobin at kalidad ng mga handog. Ibinigay ni Abel ang pinakamahusay sa kung ano ang mayroon siya, habang si Cain ay nagpakita ng isang bagay na hindi gaanong mahalaga, na nagpapahiwatig na ang disposisyon ng puso at katapatan ang talagang mahalaga. Ang pagtanggap sa handog ni Abel at ang pagtanggi kay Cain ay nagdulot ng malaking pagkabigo at galit kay Cain. Ang kanyang puso na puno ng panghihina ng loob ay nagsimulang magbago sa inggit at sama ng loob sa kanyang kapatid. Ang Diyos na napansin ang emosyonal na kaguluhan ni Cain ay nagbigay sa kanya ng isang mahalagang babala. Ang kasalanan ay nagkukubli at kung hindi niya makontrol ang kanyang galit, mahuhulog siya sa tukso. Inalok siya ng Diyos ng pagkakataon para magmuni-muni at magsisi, na nagbabala sa kanya na may kapangyarihan siyang hawakan ang kanyang damdamin at maiwasan ang pagkahulog. Ang banal na interbensyon na ito ay hindi lamang isang panawagan para sa kalmado,
kundi isang pagtatangkading gabayan si Cain upang hindi niya payagan ang kanyang sarili na lamunin ng galit at puot na hahantong sa kanya sa isang mapanirang landas. Dahil sa galit at inggit, inimbitahan ni Cain si Abel na pumunta sa bukid malayo sa mga mata ng iba. Sa liblib na kapaligirang iyon, nadagdagan ng tensyon sa pagitan ng magkapatid. Sa wakas, si Cain na nadaig ng negatibong emosyon ay inatake si Abel at pinatay siya. Ang pagkilos na ito ng karahasan ay ang unang naitalang kamatayan sa kasaysayan ng tao, isang pangyayari na nagpakilala ng bagong dimensyon ng kasalanan at pagdurusa sa mundong nilikha ng Diyos na nagbabago. Magpakailanman ang kaugnayan ng sangkatauhan sa Kanya. Ang kamatayan ni Abel ay hindi lamang minarkahan ang unang homicide, ngunit nag-iwan din ng malalim na marka sa kasaysayan na nagpapakita ng mapangwasak na mga kahihinatnan ng pagbibigay sa galit at kasalanan. Pagkatapos ng pagpatay, hinarap ng Diyos si Cain at tinanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Abel. Si Cain, na sinusubukang itago ang kanyang krimen, ay tumugon ng may malamig at walang interes na saloobin. Hindi ko alam, ako ba ang tagapag-ingat ng aking kapatid? Ang tugon na ito ay hindi lamang pinatunayan ang kanyang pagtatangka na umiwas sa responsibilidad, ngunit ipinakita rin ang kanyang kawalan ng pagsisisi sa nangyari. Ang Diyos na alam na ang katotohanan ay nagpahayag kay Cain ng mga kahihinatnan ng kanyang pagkilos. Siya ay isumpa at hahatulan na maging isang palaboy sa lupa. Hindi na niya kayang bungkalin ang lupa na dati ay nagbigay sa kanya ng kabuhayan, naging isang palaboy na walang tirahan na minarkahan ng kanyang kasalanan. Ang sentensya ni Cain ay dalawa. Hindi lamang kailangan niyang mamuhay ng palaboy, kundi pati na rin ang lupain ay hindi na magbibigay sa kanya ng mga bunga na dati niyang matagumpay na nilinang. Ang buhay sa pagsasaka na alam ni Cain ay nawasak. Ang kanyang pagtugon sa sumpa ng Diyos ay nagpapakita ng matinding takot at dalamhati na nadama niya tungkol sa hinaharap. Ipinahayag ni Cain ang kanyang takot na maging isang palaboy na walang layunin o proteksyon, sa takot na baka may makakita sa kanya at makapaghiganti sa pagkamatay ni Abel. Upang protektahan siya mula sa paghihiganting ito, naglagay ang Diyos ng tanda kay Cain. Bagaman hindi espesipikong inilalarawan ng Biblia kung ano ang tandang ito, malinaw ang layunin nito upang matiyak na si Cain ay hindi pinatay ng iba na nag-aalok ng isang paraan ng proteksyon sa kabila ng malubhang paghatol na kinaharap niya. Pagkatapos ng pakikipag-ugnayang ito sa Diyos, umalis si Cain sa kanyang presensya at nanirahan sa lupain ng Nod, silangan ng Eden. Binabanggit ng Biblia na nakilala ni Cain ang kaniyang asawa at nagkaroon ng isang anak na lalaki na pinangalanan niyang Enoch. Higit pa rito, itinatampok nito na si Cain ay nagtayo ng isang lunsod at ipinangalan ito sa pangalan ng kaniyang anak. Ang gawaing ito ng pagtatayo ng isang lungsod ay nagmamarka ng isang mahalagang milestone sa kasaysayan na sumasagisag sa simula ng pagtatatag ng mga komunidad ng tao, isang pangunahing hakbang sa pag-unlad ng sibilisasyon. Ang pagtatayo ng lungsod ng Enoch ay sumasalamin din sa isang makabuluhang pagbabago sa sangkatauhan dahil sa kabila ng paghatol at kasalanan, si Cain ay nagsimulang bumuo ng isang bagong buhay na nagtatag ng isang pamana sa pamamagitan ng kanyang mga inapo. Gayunpaman, dito lumitaw ang ilang mga pagdududa. Ang teksto ng Biblia ay hindi nag-aalok ng malinaw na mga detalye tungkol sa kung paano o kung sino ang pinakasalan ni Cain. Sa Genesis 4:17, binanggit lamang na kilala ni Cain ang kanyang asawa, ngunit walang karagdagang paliwanag ang ibinigay. Ito ay humantong sa mga interpretasyon na nagmumungkahi ng posibilidad na umiral ang ibang mga tao noong panahong iyon, lampas kina Adan, Eva, Cain at
Abel, isang teorya na sumusubok na punan ng mga kakulangan sa salaysay ng Biblia at tumugon sa mga tanong tungkol sa kung paano lumawak ang populasyon. Ang takot ni Cain na mapatay ng ibang tao at ang marka ng Diyos na inilagay sa kanya ay nagbangon din ng mga interesanting tanong. Kung si Adan at iba lang ang umiral bilang unang tao, saan nanggaling ang ibang mga taong kinatatakutan ni Cain? Ang Biblia ay hindi nagbibigay ng malinaw na mga sagot na nagbubukas ng pinto sa iba't ibang interpretasyon tungkol sa paglawak ng sangkatauhan sa mga unang panahon. Sa Genesis chapter 14, sinabi ni Cain, "Narito itinataboy mo ako ngayon sa balat ng lupa at ako'y magkukubli sa iyong harapan at ako'y magiging isang palaboy at isang takas sa lupain at sino mang makasumpong sa akin, papatayin ako." Ang takot na ito ay nakakaintriga dahil ito ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang populasyon na sapat na malaki na si Cain ay natakot na matagpuan at parusahan ng iba. Kung umiiral lamang sina Adan, Eva, Cain at Abel, sino ang mga taong ito na kinatatakutan ni Cain? Ang talatang ito ay nagtataas ng isang mahalagang tanong tungkol sa paglawak ng sangkatauhan sa mga unang panahon. Sa susunod na talata, ang Diyos ay tumugon kay Cain. Hindi magiging gayon, sino mang pumatay kay Cain ay ipaghihiganti ng 7 ulit. Ipinahihiwatig nito na bagaman si Cain ay minarkahan para sa kanyang krimen, pinagkalooban siya ng Diyos ng espesyal na proteksyon laban sa yaong mga gustong maghiganti sa kanya na nagmumungkahi na mayroon ng sapat na populasyon para matakot si Cain sa paghihiganti. Ang talatang ito ay nagpapatibay sa ideya na may iba pang mga tao sa lupa na humahantong sa mga interpretasyon na sumusubok na ipaliwanag kung paano umunlad ang mga unang henerasyon ng tao. Ang pariralang si Cain ay ipaghihiganti ng 7 ulit na sinusundan ng tanda na inilagay ng Diyos kay Cain upang protektahan siya ay nagpapahiwatig ng isang mas malaking populasyon sa lupa. Ang katotohanan na si Cain ay natakot na matagpuan at mapatay at na ang Diyos ay namagitan upang matiyak ang kanyang proteksyon ay tumutukoy sa pagkakaroon ng ibang mga tao maliban kay Adan, Eva at kanilang mga anak. Ang banal na interbensyon na ito ay mahalaga dahil ipinakikita nito na kahit na matapos ang kanyang krimen, si Cain ay hindi nag-iisa sa mundo. Ang katibayan na ito ay umaakay sa atin na isaalang-alang na ang lupa ay maaaring pinanahanan na ng mas malaking populasyon lampas sa pamilya ni Adan at Eva. Ang pagmamalasakit ni Cain para sa kanyang kaligtasan at ang banal na proteksyon na natatanggap niya ay nagpapahiwatig ng magkakasamang buhay ng iba't ibang grupo ng tao. Binubuksan nito ang posibilidad na bilang karagdagan kina Adan at Eva, maaaring nilikha ng Diyos ang iba pang mga tao ng nakapag-iisa na makakatulong na ipaliwanag ang maagang paglawak ng sangkatauhan. Naninindigan ang mga tagapagtaguyod ng teoryang ito na upang ipaliwanag ang mabilis na paglawak ng populasyon ng tao na binanggit sa Biblia, isang malaking bilang ng mga individual ang kakailanganin. Isang bagay na mahirap makamit sa pamamagitan lamang ng mga anak na lalaki at babae ni Adan at Eva. Sinusubukan ng interpretasyong ito na itugma ang biblikal na salaysay sa arkeolohiko at antropolohikal na ebidensya na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng mas malalaking komunidad ng tao noong sinaunang panahon. Ang mga paghahanap tulad ng mga komplikadong lipunan at mga labi ng mga pamayanan ng tao mula pa noong unang panahon ay tila sumusuporta sa ideya ng isang mas malawak na populasyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang teoryang ito ay nananatiling haka-haka at walang tahasang suporta sa teksto ng Biblia. Ang salaysay ng Genesis ay nakatuon sa kasaysayan ng pamilya ni Adan at Eva. Nang hindi direktang binanggit
ang iba pang kontemporaryong grupo ng tao. Ang Biblia ay hindi nagbibigay ng karagdagang mga detalye tungkol sa paglikha ng mga tao sa labas ng primordial na pamilya, na nililimitahan ang talakayan sa isang mas espesipikong salaysay na nakatutok sa linya ng talaang kanan. Sa makatuwid, kahit na ang teoryang ito ay naglalayong ihanay ang biblikal na salaysay sa mga natuklasang siyentipiko, hindi ito kinumpirma ng sagradong teksto at nananatiling isang pinagtatalo ng hypothesis sa mga iskolar at teologo. Sa halip, ang pinakatinatanggap na teorya ay maaaring nagpakasal si Cain sa isang kapatid na babae o pamangkin na ibabatay sa mga kultural na gawain at sa konteksto ng panahon gaya ng inilarawan sa Biblia. Ang biblikal na salaysay ng Genesis ay hindi tinukoy na sina Adan at Eva ay nagkaroon lamang ng Cain at Abel bilang mga anak. Sa katunayan, sa Genesis 4:1, sinabi ni Eva, "Ako ay nakakuha ng isang lalaki sa tulong ng Panginoon na tumutukoy kay Cain, ngunit walang katulad na pahayag pagkatapos ng kapanganakan ni Abel." Ipinahihiwatig nito na sina Adan at Eva ay malamang na nagkaroon ng iba pang mga anak sa pagitan ng mga pangyayaring ito, na magbibigay ng mas magkakaugnay na paliwanag kung paano nakahanap ng asawa si Cain. Ang kawalan ng tahasang pagbanggit ng iba pang mga anak na lalaki at babae sa pagitan ni Cain at Abel ay nagbunsod sa ilang eskolar at teologo na mag-isip-isip na sina Adan at Eva ay maaaring nagkaroon ng mas maraming inapo kaysa sa direktang isinalaysay sa teksto ng Biblia. Ipinahihiwatig ng kultura at kasaysayang pag-unawa sa panahong iyon na ang mga pamilya ay karaniwang malaki, at ang kawalan ng espesipikong paghihigpit sa Biblia ay nagbukas ng posibilidad na si Cain ay nagpakasal sa isang kapatid na babae o malapit na kamag-anak. Ang interpretasyong ito ay sinusuportahan ng pagtukoy sa iba pang mga anak na lalaki at babae ni na Adan at Eva sa Genesis 1:5-4. Pagkatapos ng kapanganakan ni Seth, kung saan binanggit, at si Adan ay nagkaroon ng mga anak na lalaki at babae. Iminumungkahi ng pahayag na ito na ang mga inapo ni na Adan at Eva ay mas malawak kaysa sa mga bata na binanggit ng paisa-isa, na nagpapatibay sa ideya na ang teksto sa Biblia ay hindi nililimitahan ang pamilya ni na Adan at Eva lamang kay Cain, Abel at Seth. Sa ganitong kahulugan, ang salaysay ay nagbibigay daan para sa isang mas malawak na interpretasyon ng lawak ng kanyang pamilya. Mahalaga, sa kawalan ng isang makabuluhang populasyon sa labas ng pamilya ni na Adan at Eva, ang ideya na si Cain ay nagpakasal sa isang kapatid na babae ay ipinakita bilang isang makatwirang paliwanag upang matiyak ang pagpapatuloy ng sangkatauhan sa loob ng kultural at temporal na konteksto ng biblikal na salaysay. Noong sinaunang panahon, ang kasal sa pagitan ng magkakapatid o malapit na kamag-anak ay hindi lamang katanggap-tanggap, ngunit itinuturing din na kinakailangan para sa pagpapalawak ng sangkatauhan. Ang interpretasyong ito ay naaayon sa natatanging mga kalagayan ng sinaunang sangkatauhan gaya ng inilarawan sa Biblia. Sa maagang yugtong iyon, walang tahasang pagbabawal laban sa kasal sa pagitan ng magkapatid, na ginagawang lohikal ang opsyong ito sa loob ng balangkas ng kwento sa Biblia. Sa makatuwid, ang kwento ni Cain na nagpakasal sa isang kapatid na babae ay umaangkop sa mga pamantayan ng panahon at hindi sumasalungat sa kung ano ang itinatag ng teksto ng Biblia. Sa kabaligtaran, ang Biblia ay naglalahad ng ilang halimbawa ng pag-aasawa sa pagitan ng malalapit na kamag-anak. Ang isang kapansin-pansing kaso ay ang tungkol sa mga anak na lalaki ni Noe na pagkatapos ng baha, ang tanging nakaligtas at kinailangang magpakasal sa isa't isa o sa kanilang mga kapatid na babae upang muling mapuno ang lupa dahil sa kakulangan ng iba pang magagamit na mga tao. Itinatampok ng katotohanan ito
ang pangangailangan para sa gayong mga unyon sa mga unang araw ng sangkatauhan. Ang isa pang mahalagang halimbawa ay ang pagpapakasal ni Abraham kay Sarah, ang kaniyang kapatid sa ama. Kinumpirma ito ng Biblia sa Genesis 20:12, kung saan binanggit na sina Abraham at Sarah ay iisang ama na magkapatid sa kalahati. Noong panahong iyon, ang mga pag-aasawa sa pagitan ng malalapit na kamag-anak tulad ng kalahating kapatid ay tinatanggap sa lipunan at sa maraming pagkakataon kinakailangan upang matiyak ang pagpapatuloy ng linya ng pamilya. Si Isaac, na anak ni Abraham, ay sumunod din sa tradisyong ito sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Rebecca na kanyang unang pinsan. Ang kasal sa pagitan ng mga magpinsan ay karaniwan at sumasalamin sa mga pamantayan sa lipunan noong sinaunang panahon. Gayun din, si Jacob, ang apo ni Abraham, ay pinakasalan ang kanyang mga pinsan na sina Leah at Rachel, na nagpapakita rin kung paano tinatanggap at kinakailangang gawain ang mga kasalang ito sa kontekstong pangkultura. Ang mga pag-aasawa na ito, bagamat tila hindi karaniwan ngayon, ay karaniwan at tinatanggap na mga gawi sa kultura at makasaysayang konteksto ng panahong iyon. Ang mahalaga, ang mga batas na nagbabawal sa pag-aasawa sa pagitan ng malalapit na kamag-anak tulad ng makikita sa batas ni Mosaic ay itinatag ng matagal. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, humigit kumulang 2,500 taon pagkatapos ng paglikha kina Adan at Eva. Ang mga batas na ito na bahagi ng tipan na ibinigay kay Moises ay nagpasimula ng mas mahigpit na etikal at panlipunang mga pamantayan na sumasalamin sa isang ebolusyon sa mga kultural na pamantayan ng sangkatauhan. Sa paglipas ng panahon, ang mga lipunan ay naging mas komplikado at ang pangangailangan na mapanatili ang genetic na kalusugan at kaayusan sa lipunan sa pamamagitan ng mga legal na paghihigpit ay lumitaw, na humahantong sa pagbabawal ng pag-aasawa sa pagitan ng malalapit na kamag-anak. Ipinapakita ng pagbabagong ito kung paano umaangkop ang mga pamantayang panlipunan upang maprotektahan ang integridad at kagalingan ng mga susunod na henerasyon. Ang salaysay ng Biblia ay madalas na nakatuon sa kwento ni Cain at dalawa sa mga kilalang anak ni Adan at Eva. Nakatutuwang pagmasdan kung paano ang mga tradisyong Hudyo at Kristiyano sa maraming pagkakataon ay may posibilidad na iwan ang mga kwento ng mga pangalawang tauhan sa background na nagbibigay ng higit na kaugnayan sa mga pinakadramatiko at makabuluhang mga salaysay. Ang ugali na ito kung minsan ay nakakubli sa presensya at kapalaran ng iba pang mga anak na lalaki at babae ng unang pamilya ng tao na lumilikha ng isang puwang sa pag-unawa sa kanilang mga karanasan at buhay na mahalaga din sa pagbuo ng salaysay ng sangkatauhan. Bagaman binanggit ng Biblia sa Genesis 5:4 na nagkaroon ng iba pang mga anak sina Adan at Eva at mga anak na babae bilang karagdagan kina Cain at Abel, ang kakulangan ng mga partikular na pangalan para sa mga anak na ito ay nag-aambag sa kanilang mga kwento na hindi nakikilala. Samantala, sina Cain at Abel ay nagsasagawa ng mga pangunahing tungkulin na humahantong sa kanilang buhay na maging mas prominente sa biblikal na salaysay, habang ang buhay ng kanilang mga kapatid na babae at iba pang mga inapo ay nananatiling walang detalyadong pokus. Ang pagtugon sa buhay ng lahat ng mga tauhan na binanggit sa Biblia ay halos imposible dahil sa napakaraming impormasyon mula sa paglikha ng mundo hanggang sa katapusan ng panahon na pinagsama-sama sa isang libro. Sa kontekstong ito, lumitaw ang mga pangalawang sulatin gaya ng Book of Jubilees na, bagamat hindi kinikilala ng marami, ay nag-aalok ng alternatibong pananaw sa pamamagitan ng paggalugad ng mga detalye tungkol sa hindi gaanong kilalang mga tao, kabilang ang mga anak na babae ni Adan at Eva.
Ang mga nakalimutang karakter na ito ay nagbibigay ng mas kumpletong view ng malawak na paglusong ng unang mag-asawa na nagbibigay daan para sa mas malawak na pag-unawa sa kanilang legacy. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang aklat ng Jubilees ay itinuturing na apokripal. Ibig sabihin ito ay hindi bahagi ng opisyal na kanon ng Jewish o Christian Bible. Sa simpleng mga termino, hindi ito itinuturing na sagradong kasulatan ng mga pangunahing tradisyon ng relihiyon dahil sa kakulangan ng pinagkasunduan sa pagiging may akda at pinagmulan nito, pati na rin ang mga interpretasyon na naiiba sa mga pinakatinatanggap na bersyon. Sa kabila ng katayuan nito bilang apokripal, hindi dapat maliitin ang makasaysayang kaugnayan ng aklat ng mga Jubileo. Nag-aalok ito ng kakaiba at detalyadong pananaw sa mga pangyayaring isinalaysay sa Genesis, lalo na ang mga nauugnay sa paglikha ng mundo, sina Adan at Eva at iba pang mga karakter sa lumang tipan. Ang kanyang palayaw na maliit na Genesis ay sumasalamin sa kanyang direktang koneksyon sa mga pangyayari at mga figura na inilarawan sa aklat ng Genesis na nagbibigay sa atin ng pagpapalawak ng orihinal na salaysay. Ang apokripal na aklat na ito ay nag-aalok ng malalim na interpretasyon ng kwento na higit pa sa kung ano ang matatagpuan sa Biblia. Kabilang ang mga detalye tulad ng mga pangalan ng mga anak na babae nina Adan at Eva at ang paglalarawan ng kanilang buhay. Ang pananaw na ito ay lalong makabuluhan para sa ilang komunidad ng mga Hudyo at Kristiyano na naghahanap ng karagdagang pag-unawa sa mahahalagang pangyayari sa lumang tipan na nagbibigay ng karagdagang patong ng pangunawa tungkol sa mga karakter at kwento na naging batayan ng sangkatauhan ayon sa mga banal na kasulatan. Kapag sinaliksik ang aklat ng Jubilees para sa mga pangalan ng mga anak na babae nina Adan at Eva, makikita natin ang dalawang kilalang tao, Ahuan at Asura, na kinilala bilang mga asawa ni Cain at Seth ayon sa pagkakabanggit. Sa aklat ng Genesis Kabanata 4, versikulo 16 at 17, mababasa natin, umalis si Cain sa harapan ng Panginoon at nanirahan sa lupain ng Nod, silangan ng Eden. Nakilala ni Cain ang kanyang asawa at siya ay naglihi at ipinanganak si Enoch. Pagkatapos nagtayo si Cain ng isang lungsod at tinawag itong Enoch at ipinangalan ito sa pangalan ng kanyang anak. Bagamat ang pangalan ng asawa ni Cain ay hindi malinaw na lumilitaw sa Biblia, ang ilang tradisyon ng mga Hudyo at apokripal na mga teksto gaya ng Book of Jubilees ay binanggit siya bilang Ahuan. Nakilala rin sa ilang bersyon bilang Kelima. Ang etimolohiya ng pangalang Ahuan na nauugnay sa mga ugat ng Phoenician ay nagmumungkahi ng mga kahulugan tulad ng bisyo o kapangyarihan. Ang interpretasyong ito ay maaaring may malalim na simbolismo dahil bilang asawa ni Cain, si Ahuan ay maaaring kumatawan sa lakas o impluensyang ginawa niya sa linyang itinatag ni Cain na minarkahan ng orihinal na kasalanan. Sa kabilang banda, ang konotasyon ng bisyo ay makikita bilang isang metapora para sa mga hamon at kahirapan na hinarap ni Cain at Ahuan sa kanilang mga buhay pagkatapos ng pagkatapon, na kinakailangang muling itayo ang kanilang pag-iral sa labas ng Eden, malayo sa presensya ng Diyos. Natagpuan ni Cain si Ahuan pagkatapos ng kalunos-lunos na pangyayari kay Abel, at ang salaysay ng Biblia ay nagha-highlight na itinatag niya ang lungsod ng Enoch. Pinangalanan ito sa pangalan ng kanyang anak. Binanggit din ng Book of Jubilees ang lungsod na ito bilang isa sa mga nagawa ni Cain, na itinatampok ang kahalagahan ng gawaing ito sa kanyang buhay pagkatapos ng pagkatapon. Sa pamamagitan ng pagpapakilala kay Cain, naging mahalagang link si Ahuan sa genealogy na gumaganap ng mahalagang papel sa mga pangyayari kasunod ng pagpatay kay Abel.
Bagaman hindi malinaw na tinukoy ng mga teksto sa Biblia ang asawa ni Cain o idinetalye ang kanyang pinagmulan, ang ulat ng Genesis ay nag-aalok ng ilang pagbanggit ng mga figura sa panahong ito gaya nina Adan, Eva, Abel at Seth. Mahalagang tandaan na noong sumama si Cain sa ahwan, malamang na ang lupain ay naninirahan na sa puntong iyon sa kasaysayan. Marahil ay mahigit sa 5 tao kasama ang iba pang mga babae maliban kay Eva. Iminumungkahi ng ilang iskolar na ang asawa ni Cain ay maaring pamangkin niya, anak ni Seth. Ang hypothesis na ito ay sinusuportahan ng mahabang agwat ng panahon sa pagitan ng pagkakatapon ni Cain sa lupain ng Nod at ng kanyang pakikipagtagpo kay Ahwan na tinantya ng ilang mga teologo ay tumagal nang humigit kumulang 300 taon. Sa panahong ito, tinatayang ang bilang ng mga anak na lalaki at babae ni Adan ay lumampas sa 20 at ang bilang ng mga anak ni Seth ay lumampas sa 20 na naging posible na si Cain ay nakahanap ng mapapangasawa sa kanyang sariling kamag-anak. Ang isa pang nakakaintriga na aspeto ng mga unang henerasyon ay ang kahanga-hangang mahabang buhay ng mga antediluvian character. Ang mga patriarch na ito ay nabuhay ng napakahabang buhay na hinahamon ang ating mga modernong paniwala tungkol sa haba ng buhay ng tao. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay partikular na nakikita sa mga talangkanang inilarawan sa aklat ng Genesis, kung saan makikita natin ang mga tauhan gaya nina Adan, Seth at Methuselah na nabuhay ng daan-daang taon. Ang buhay ng mga karakter na ito ay nag-aalok ng isang kamanghamanghang pananaw sa mga kondisyon at posibilidad ng sinaunang Biblia. Si Adan, ang unang tao, ay nabuhay ng 930 taon ayon sa Genesis 5:5. Ang kanyang anak na si Seth na ipinanganak pagkatapos ng kamatayan ni Abel at naging instrumento sa pagpapatuloy ng linya ng tao, ay nabuhay ng 912 taon, Genesis 5:8. Si Enos, apo ni Adan, ay nabuhay ng 905 taon, Genesis 5:11. Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita na sa mga unang araw ng sangkatauhan, ang mahabang buhay ay hindi isang eksepsyon, ngunit ang pamantayan. Si Methuselah, ang lolo ni Noe, ay kilala na nabuhay ng 969 na taon, kaya siya ang pinakamatandang tao na binanggit sa Biblia, Genesis 5:27. Sinusubukan ng ilang mga teorya na ipaliwanag ang pambihirang kahabaan ng buhay na ito. Ang isa sa mga iminungkahing paliwanag ay ang ideya ng isang perpektong primordial na kapaligiran, kung saan ang klimatiko, atmosfera at mga kondisyon sa kapaligiran ay maaaring nag-ambag sa mas mahabang buhay. Ayon sa pananaw na ito, ang kapaligiran ng Earth bago ang baha ay maaaring nag-aalok ng karagdagang proteksyon laban sa mapaminsalang radiation at iba pang mga kadahilanan na karaniwang nakakatulong sa pagtanda. Iminumungkahi ng iba pang mga iskolar na ang genetika ng mga sinaunang tao ay iba at mas matatag na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay ng mas matagal. Bukod pa rito, ang ilang interpretasyon sa Biblia ay tumutukoy sa mga banal na pagbabago o pagbabago sa mga natural na batas pagkatapos ng baha. Ayon sa Genesis 6:3, ipinahayag ng Diyos, "Ang aking espiritu ay hindi makikipaglaban sa tao magpakailaman sapagkat siya rin ay laman. Gayunpaman, ang kaniyang mga araw ay magiging 120 taon. Ang pahayag na ito ay maaaring magpahiwatig ng isang nakaplanong pagbawas sa kahabaan ng buhay ng tao pagkatapos ng baha na magpapaliwanag sa unti-unting pagbaba ng habang buhay na naobserbahan sa mga susunod na henerasyon. Pagkatapos ng baha, ang edad ng mga karakter sa Biblia ay bumaba ng malaki. Si Abraham, halimbawa, ay nabuhay hanggang 120 taong gulang, Genesis 25:7, at si Moses, isa sa mga pinakakilalang karakter sa Lumang Tipan, ay nabuhay hanggang 120 taong gulang, Deuteronomio 34:7,
Ang progresibong pagbaba na ito ay maaaring maiugnay sa ilang mga salik, kabilang ang mga pagbabago sa kapaligiran, genetic at espiritual na mga kondisyon na nagresulta sa mas maiikling habang buhay para sa mga susunod na henerasyon. Ang pagbabago sa mga kondisyon sa kapaligiran pagkatapos ng baha ay walang alinlangan na may malaking epekto sa kahabaan ng buhay ng mga tao. Higit pa rito, isa pang kadahilanan. Ang isang mahalagang kadahilanan na maaaring gumanap ng isang papel ay ang unti-unting pagbaba sa genetic na kalidad ng mga sunod-sunod na henerasyon, lalo na dahil sa consanguineous marriages. Sa mga unang yugto ng sangkatauhan, ang mga pag-aasawang ito sa pagitan ng magkakapatid o malapit na kamag-anak ay hindi lamang kailangan dahil sa kakapusan ng mga tao, ngunit isinagawa din bilang isang paraan upang matiyak ang pagpapatuloy ng linya ng tao. Gayunpaman, sa paglaki ng populasyon at pagtaas ng pagkakaiba-iba ng genetic, ang pangangailangan para sa gayong mga pag-aasawa ay nabawasan at nang maglaon ay tahasang ipinagbabawal ng Biblia ang sexual na relasyon sa pagitan ng malalapit na kamag-anak upang maiwasan ang mga panganib ng genetic na mga depekto at mga problema sa kalusugan na bunga ng consanguinity. Ang pagbaba ng mahabang buhay ng mga tao pagkatapos ng baha ay maaari ring magpakita ng mga pagbabago sa banal na mga plano. Naniniwala ang ilang iskolar na binago ng Diyos ang mahabang buhay ng tao upang umangkop sa bagong mga kalagayan ng daigdig pagkatapos ng baha, kung saan hindi na kailangan ng mahabang buhay. Ang pananaw na ito ay nag-uugnay sa ideya na ang layunin ng sangkatauhan ay nagsimulang magkaroon ng ibang anyo at ang mga tao ay kailangang mamuhay sa isang mas nakatutok at nakadirekta sa layunin. Gaya ng nabanggit natin kanina, nang si Cain ay natapon at nanirahan sa lupain ng Nod, hindi naging mahirap para sa kanya na makahanap ng kabit na asawa. Ang kaugalian ng pag-aasawa sa pagitan ng magkapatid at malalapit na kamag-anak, gaya ng nakikita sa mga henerasyon pagkatapos nina Adan at Eva, ay nagpatuloy sa mahabang panahon. Sa pamamagitan lamang ng paglaki ng populasyon at paglawak ng sangkatauhan, ipinagbawal ng batas ng Diyos ang gawaing ito upang protektahan ang genetic na kalusugan ng mga susunod na henerasyon. Ang Aklat ng Mga Gawa 17:26 ay nagpapatibay sa biblikal na paniwala na ang buong sangkatauhan ay nagmula kina Adan at Eva, na nagsasabi na mula sa isang tao ay ginawa niya ang lahat ng mga bansa sa mundo upang manirahan sa buong mukha ng lupa at itinakda ang mga takdang panahon at ang mga hangganan ng kanyang tirahan. Binibigyang diin ng talatang ito na ang sangkatauhan ay may iisang pinagmulan kina Adan at Eva at anumang salungat na teorya ay walang batayan sa Biblia. Kung tungkol sa mga anak na babae nina Adan at Eva, ang isa pang mahalagang karakter na binanggit sa Aklat ng Jubilees ay si Asura, na kinilala bilang asawa ni Seth, ang ikatlong anak nina Adan at Eva. Ang pangalan nito na simbolikong nauugnay sa asul na langit o lapis lazuli ay nagpapahiwatig ng celestial na kadalisayan na sumasalamin sa pagiging natatangi nito sa salaysay. Bilang asawa ni Seth, si Asura ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng matuwid na linya ng pinagmulan ng tao. Si Seth, na ipinanganak pagkatapos ng kamatayan ni Abel, ay itinuturing ng kanyang ina, si Eva, bilang anak na itinalaga ng Diyos upang ipagpatuloy ang linya ng sangkatauhan pagkatapos ng malagim na pagpatay kay Abel sa mga kamay ni Cain. Ayon sa ilang mga tradisyon, si Asura ay una ang asawa ni Abel at pagkatapos ng kanyang kamatayan, pinakasalan si Seth na nag-ambag kasama ang kanyang mga inapo sa pagpapatuloy ng banal na linya. Ang genealogy ni Seth ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa kasaysayan ng Biblia. Sa kanyang mga inapo, isa sa
pinakakilala ay si Enos na ang pangalan ay nangangahulugang mahinang tao. Naaalala si Enos bilang unang taong tumawag sa pangalan ng Diyos, isang gawa na nagmarka ng simula ng direktang pakikipag-ugnayan sa banal. Ang sandaling ito ay isang pasimula sa kung ano ang magiging tradisyon ng panalangin at pagsamba sa Diyos. Ang isa pang may katuturang anak na lalaki ni Seth ay si Enoch na nakilala sa kanyang pambihirang pagiging malapit sa Diyos, kaya't ayon sa Biblia, siya ay lumakad na kasama ng Diyos at dinala sa langit nang hindi nakaranas ng kamatayan. Genesis 5:24. Si Enoch tumatayo bilang isang modelo ng debosyon at katuwiran na nag-iiwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng relihiyon. Gayunpaman, ang pinakakaugnay na figura sa talaangkanan ni Seth ay si Noah, ang matuwid na tao na pinili ng Diyos upang pangalagaan ang sangkatauhan at ang mga hayop sa panahon ng baha. Si Noe na anak ni Lamech at apo ni Seth ay gumanap ng mahalagang papel sa katuparan ng mga plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mundo. Ang kanyang pagsunod at pananampalataya ay naka-highlight sa biblikal na salaysay, lalo na nang inutusan siya ng Diyos na magtayo ng arka na magpoprotekta sa kanyang pamilya at sa iba't ibang uri ng hayop mula sa paparating na pagkawasak sa buong mundo. Ang mga talaangkanang ito, bagamat pinaghihiwalay ng trahedya ng pagpatay kay Abel, ay nagbabadya ng dalawang magkaibang ngunit magkatuwang na landas sa kasaysayan ng tao. Ang linya ni Cain na sumasalamin sa dikasakdalan at kasalanan ng tao at ang linya ni Seth na sumasagisag sa debosyon, katarungan at pagsunod sa mga banal na disenyo. Itong duality sa biblical genealogies ay nagpapakita ng patuloy na pakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama, isang moral at espiritual na labanan na nananatiling pangunahing katangian ng karanasan ng tao. Mahalagang tandaan na ang aklat ng Jubilees ay itinuturing na apocryphal. Ibig sabihin ay hindi ito opisyal na kinikilala ng mga pangunahing tradisyon ng relihiyon at hindi rin ito bahagi ng biblikal na kanon. Nangangahulugan ito na ang mga kwento at detalye na binanggit sa tekstong ito, tulad ng mga pagtukoy sa mga anak na babae ni na Adan at Eva, ay maaaring mag-iba ayon sa iba't ibang interpretasyon at tradisyon. Gayunpaman, hindi sinasabi ng Biblia na sinasaklaw ang buong kasaysayan ng sangkatauhan o ang lahat ng detalye ng buhay ng bawat figurang binanggit. Ang layunin nito ay sa halip na tumuon sa mahahalagang mensahe tungkol sa pananampalataya, kaligtasan at relasyon sa Diyos, na nagbibigay ng pundasyon para sa pag-unawa sa kanyang kalooban sa buhay ng tao. Gaya ng ipinahayag sa Isaiah 45:2-2, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. At ang aking mga iniisip ay higit pa sa iyong mga iniisip. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang mga plano ng Diyos ay mas malaki at mas malalim kaysa sa ating naiintindihan at na, bagamat ang Biblia ay puno ng banal na mga turo at karunungan, hindi nito inihahayag ang lahat tungkol sa kanyang walang hanggang layunin. Kadalasan, ang ating limitadong pananaw sa realidad ay humahadlang sa atin na lubos na maunawaan ang laki at saklaw ng banal na plano at kung paano ang bawat pangyayari o karakter sa kasaysayan ng tao ay may natatanging papel sa kosmikong balangkas na iyon. Ang impormasyong ipinakita sa aklat ng mga Hubileo ay nag-aalok ng isang kawili-wili at kakaibang pananaw sa mga figura at pangyayaring binanggit sa Biblia. Ngunit mahalagang tandaan na bilang isang apocryphal na teksto, ito ay walang katulad na pagkilala o autoridad gaya ng mga kanonikal na aklat ng Biblia. Bagamat ang nilalaman nito ay maaring mahalaga sa ilan, lalo na sa loob ng tradisyon ng mga Hudyo o sa mga komunidad na nagsasaliksik ng mga di-canonical na teksto, ang katotohanan nito ay hindi tinatanggap ng lahat.
Kung tungkol sa asawa ni Cain, binanggit sa Aklat ng Jubilees ang ahuwan o kilima, isang tradisyon na hindi matatagpuan sa kanonikal na Biblia. Bagamat hindi nag-aalok ang Biblia ng tahasang mga detalye tungkol sa kung sino ang asawa ni Cain, ang teorya na maaring isa siya sa mga anak ni na Adan at Eva, tulad ng kanyang kapatid na babae o pamangkin, ay may katuturan sa konteksto ng kasaysayan at ang pangangailangang palawakin ang populasyon noong mga unang panahon. Panahon kung kailan ang mga henerasyon ay mas maliit at malapit na mga unyon ng pamilya ay isang katanggap-tanggap na kasanayan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Gayunpaman, lampas sa haka-haka tungkol sa mga partikular na karakter, ang pinakamahalaga ay kung paano tayo ginagabayan ng mga tekstong ito sa mas malalim na pag-unawa sa ating kaugnayan sa Diyos. Ang Biblia sa canonical na anyo nito ay naglalahad sa atin ng mga pangunahing turo para sa ating spiritual na buhay. Ang mga apokripal na tradisyon, gaya ng aklat ng mga Hubileo, ay maaaring makatulong sa higit pang pagtuklas sa mga kultura at paniniwala noong panahong iyon. Ngunit dapat nating laging isaisip na ang pagtitiwala sa Diyos at ang paghahanap sa Kanyang pag-ibig at karunungan ay mahalaga. Ang mga tekstong ito, bagamat kawili-wili, ay hindi dapat ilihis ang ating pansin sa kung ano ang tunay na mahalaga. Paglakad sa pananampalataya, pagsunod sa kanyang mga utos at pamumuhay ayon sa ang mga prinsipyong itinuro sa atin ni Jesus. Salamat sa pagbubukas ng espasyong ito para sa pagmumuni-muni at naway patuloy na pagpalain ng Diyos ang iyong landas.